beloved, Boss Mike, Cervera. Itong grabe no mga kababayan, kapapasok lang ho na balita kanina, nilindol na naman po uli, nilindol na naman po uli ito hong Davao mga kababayan. Ito na, hindi na natin ito patatagalin. Pasok! Pasok lang po na balita, nagkaroon ng magnitude 6.9 na lindol Grabe. kaninang 7:12 p.m. Nako. sa Davao Oriental. Davao Oriental naman mga kababayan ko. Ang nilindol ngayon mga kababayan, Davao Oriental lumindol ng 6.9 naman. Kahapon, ano po, 7 point something, yung pong lindol, sunod-sunod yung lindol, ibang klase, sunod-sunod yung lindol. Grabe naman, Eto kanina lang ho. Oo, meron na hong halos 2 oras ang nakakaraan. Mula po nang tumama, ito hong kapapasok lang na balita na lindol, dyan po sa Davao uli. Davao uli. Tapos may sunog uli. Grabe mga kababayan. Talagang kinakadyot-kadyot na naman mga kababayan. Pahiwatig na ho yan. Pahiwatig na ho yan. Diyan sa mga Duterte, maniwala kayo. Kayo na ho ang magmura ng magmura. Sa amang lumikha. Murahin ninyo. Lapastanganin ninyo. Kung ano-ano sinasabi nyo. Tapos ngayon kita nyo. Talagang mangyayari yung yung pong sinasabi lagi na wag lalapastanganin ang amang lumikha sapagkat talagang merong tiyak na ibubuhos ang pagpaparusa. Nako, grabe. Ito na. At kapapasok lang po na balita, nagkaroon ng magnitude 6.9 na lindol kaninang 7:12 p.m. sa Davao Oriental. Ayon po sa PHIVOLCS, nasa 36 kilometers southeast ng Manay, Davao Oriental ang epicenter niyan. Nako mga kababayan ko, baka magka-tsunami pa. Wag naman po sana, Lord. Wag nyo na pong idama yung mga inosente. Opo. Lord, baka pwedeng kay Sara Duterte nyo na lang at saka sa mga kakampi niya nyo ibuhos yung sama ng loob ninyo sa tatay niya, Lord. Nanalangin bigla. Mga kababayan, Oo, di ba? Alicia Duran, ilang kadyot na ba yan? Ewan ko Sunod-sunod na kadyot itong tinatamo nila. Biruin nyo sa Manay. Sa Manay Balay ba ito? Oo. Mga kababayan, Davao Oriental naman ho ang nilindol. Ito na. Naitala ang intensity 4 na pagyanig sa Davao City Nako. at sa Bislig City, Surigao del Norte. Nako. Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng tsunami. Nako, yan na nga ba sinasabi ko mga kababayan ko kapag galing sa dagat, sa tubig, yung pong lindol, yung mata, yung pong sentro. Sigurado mga kababayan maaring magkaroon ng tsunami. Ano po? Maaari. Baka gusto nyo hong si Sara papuntahin sa Pangpang kung saan dyan sa may sentro. At doon tawagin ng espiritu ng Diyos ni Kibuloy para ho pahintuin yung tsunami. Mga kababayan ko? Kasi ho mga kababayan, yung mga magtotropa at magkakampi. Sila Kibuloy, si Digong, si Sara, at saka po yung iba. Pero mga kababayan ko, seryoso ako tulad yan. Nandiyan si Laila Collins, pang display lang ho yan. Mga kababayan ko sa mga kababayan ho namin na nasa Davao Oriental, at sa kabuuan na ng hunang Davao, sama nyo na ho pati Davao City. Basta lahat ho, ng mga Davao dyan, Davao Oriental, Davao Occidental, lahat, pati Davao City, nakamakailan nagkaroon ng dagat-dagatang apoy, mga kababayan, manalangin ho tayo sa totoong Diyos. Manalangin ho tayo sa Diyos na minumura, nilalapastangan ni Digunyo. Opo, seryoso po.
yung pong nilalapastangan, yung pong minumura, yung pong winawalang-ya ni Digong, ni Duterte, nakakababayan ko, doon po tayo manalangin. Yun po, mga kababayan, yun po yung ating nakagisnan at nakamulatan na ating Diyos Ama. Diba? Na nagbigay ng kanyang anak na si Hesukristo para iligtas ang sanlibutan. Tapos nilalapastangan ng iniidolo nyo na si Digunyo. Nilalapastangan ni Kibuloy, ginagamit pa ang kanyang pangalan sa pansarili niyang kapakanan at sarili niyang kalibugan. Di po ba mga kababayan? Di ba? Yun kita nyo, Mike, ginagalit talaga nila si... Kaya nga Ayan mga kababayan ko. Di ba? Wag naman sana mag-tsunami. Yun na nga. Pinapanalangin nga natin Di ba? Singuzay. Di ba? Michael Valencia, Nilson Tulen. Totoo naman Mirashi, kung may takot sa Diyos, yung pamilyang yan, di sila papatay at magnanakaw. Di nga marunong gumamit ng rosaryo yung mag-aama na yan, mag-anak na yan. Puro mura lang. Ayan na nga Kaya nga, mga kababayan ko baka lang naman, wag natin alisin yung posibilidad na baka pinaparusahan na, yang lugar dahil dito sa mga taong mga lumalapastangan sa amang lumikha. Huwag niyong aalisin yon. Tandaan niyo yan. Dahil nung mga matatandang panahon, nangyayari na yan. Kita nyo? Nangyayari na. Yung mga ganyang mga eksena, nililipol yung mga taong masasama. Di ba? Baka nadadamay lang kayo di ba? Yan. Mga kababayan ko, tuloy natin. Maring umabot sa mahigit 1 metro ang taas ng alon. Pinapayuhan po ang mga nakatira. 100 metro? Grabe naman. Ang taas naman nun Wait lang. Pinapayuhan po ang mga nakatira sa coastal areas. Wait. Maring umabot sa mahigit 1 metro ang taas ng alon. Pinapayuhan po ang... 1 metro lang pala. Hindi pa malulunod si Buday nun. Hindi pa. Hindi pa kayang malunod sa ganon. Tuloy. Ang mga nakatira sa coastal areas ng Surigao del Sur, Davao Oriental at Surigao del Norte na agad lumikas. Yaon, pinalilikas na po mga kababayan, sumunod na kayo. Para sa inyong kaligtasan, siguradong kaligtasan, Kayo mamalagi na sa mga matataas na lugar. Opo, Sumunod na Wala na maraming pero. Wala na maraming teka. Wala na ganon, tignan nyo mga kababayan ko. Tignan nyo, example ng alin, mga kababayan ko, ng pagguho ng lindol, ito. Ayan tignan nyo, Nakita nyo ba mga kababayan? Yan. Yan Grabe mga kababayan, yung ugat talagang kitang-kita mo, kitang-kita mo talaga yung ugat, Laka, yung building, tignan nyo yung mga flagpole, Talagang, mga kababayan, talagang, tao pa kaya, na tumayo dyan, Nagkakalaglagan na yung mga palitada ng building, mga kababayan, pero ito matindi. Ito na, mga kababayan, pasok! Laka, Ayan, mga kababayan, lindol sa Mindanao, Nilinaw ng PHIVOLCS na walang kaugnayan sa isa't isa ang magkakasunod na lindol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Taliwas sa pangamba ng ilan nating kababayan. Ang paliwanag ng mga eksperto sa pagtutok ni JP Soriano. Nako mga kababayan, sinasabi dito, wala daw koneksyon. Yung nangyari dyan sa La Union, umabot pa ng Baguio, at nangyayari sa Mindanao. Hindi magkakonekta. Baka kasi yung iba, mayroon mga fake news na binabalita para matakot yung marami nating kababayan. Ay nako, mga kababayan ko wag Wag. Eto na. Nako,
Kita nyo? Ang magnitude 7.4 na lindol kanina sa Mindanao. Yan po mga kababayan, yung kahapon, ha? 7.4 mga kababayan, no? Nangyari dahil sa paggalaw ng lupa Grabe, lakas pala ng 7.4 mga kababayan, ano? Oh? sa Philippine Trench. Yan. Ang lakas. Ang lakas. Paliwanag ng PHIVOLCS, nagbabanggaan sa ilalim ng dagat ang dalawang tectonic plates o dalawang malaking piraso ng lupa. Nako. Kapag sobra na ang pressure, Nako. biglang dumudulas ng mabilis ang mga bato sa fault line. Kaya nagkakalindol. Yung trench naman, yung seafloor natin, gumigit-git, papailalim. We have this, the line doon sa dagat natin, and gumigit-git yung seafloor natin doon sa trench. And as a result, ng paggigit-git niya, nagkakaroon ng friction, and once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng paglindol. Sa loob lang ng 10 araw, 3 malalakas na lindol na ang yumanig sa bansa. Nako, mga kababayan, 3, 4 na. Kuyang 4 na ngayon, kanina katatapos lang. Sabi rito mga kababayan, 3 lindol daw ang yumanig. Ha? Mga kababayan, sunod-sunod eh. Di po ba? Sunod-sunod, nog-nog libayan. Sunod-sunod, ano? ano ba nakakatawa dyan? Ikaw talaga. Ito na, mga... Sabi ni Nog-Nog Libayan, hype ka, Boss Mike! Natawa ako sa title ng content mo! Bakit? Ano ba nakakatawa riyan? Real talk yan. Ano ka ba? Ito na. Nagkakaroon ng paglindol. Sa loob lang ng 10 araw, Nako. 3 malalakas na lindol na ang yumanig sa bansa. Naku, mga kababayan, 3, pang-4 na ho yung kanina. 2 oras na mahigit ang nakakaraan. Opo, ha? Pang-4 na ho. Bago itong magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao, ng epicenter ay sa dagat, nasakop ng Manay, Davao Oriental Yan. dahil sa paggalaw ng Philippine Trench. Mm. Nangyari ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30 na may epicenter malapit sa Bogos City sa Cebu. Yan, sa Cebu, mga kababayan. Yan ho yung unang-una, no? Dahil naman ito sa Bogo Bay Fault na 400 taon na mula nang huling gumalaw. 6.9 din pala itong no? Sa Cebu, 6.9 din. Yung kanina, 6.9 din eh. Ang pangatlo, ang magnitude 4.4 na lindol sa Pugo, La Union kahapon. Nako, kahapon, hindi nung isang araw, sunod-sunod nga eh. Ito, sa La Union naman, mga kababayan ko, nung October 9, kahapon, Dahil naman sa isang aktibong fault sa La Union. May mga nangangambang baka konektado ang mga lindol na ito, pero paglilinaw ng PHIVOLCS, wala itong kinalaman sa isa't isa. So, the Philippines is very much active tectonically, and we have Oo nga, no? Ang dami pala, no? Bali 5 na pala. Yung sa Davao. Ibig sabihin, yung Davao, kanina lang din, sunod-sunod. Ang laka. Oo. Uy, Sarah. Pwede ba? Ayusin mo yung kanta mo. Kasi sabi ng iba, dahil daw sa kanta mo eh. Ha? Dahil daw sa kanta mo. Baka pwede mong ayusin. Oo. Baka pwedeng magbago yung kapalaran eh. Parang sa pelikula ba? Kailangan lang mayroong aayusin eh. Yun, kung kaya ng boses mong ayusin hindi kailangan i-edit. Kailangan kung paano mo kinanta, ganun din ang gagawin mo sa pagsasaayos. Ang hirap ng task ni Sarah. Ang hirap ng task ni Sarah ngayon. Kung paano aayusin yung kanta niya, mga kababayan ko. Kami ay apoy na hindi mamatay. Putik kasi. Ano ba naman ang pumasok sa isip mo at kinanta-kanta mo yan? Di ba? Di ba, mga kababayan ko? Sige, tuloy. Ito na. more than 180 active fault segments, and we also have 6 trenches. And there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. Kaya pala ho. May posibilidad. Tama si tama ho yung sinabi niya. Na may posibilidad ng paglindol na tuloy-tuloy. Ganun nga yun nangyari, Kuyang. Oo. Ganun ho yun nangyari. Ayan, pakinggan nyo ha. Yan. May mga nangangambang baka konektado ang mga lindol na ito, pero paglilinaw ng PHIVOLCS, wala itong kinalaman sa isa't isa. So, the Philippines is very much active tectonically, and we have
more than 180 active fault segments, and we also have 6 trenches. And there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. Nako, ayun na nga ho, nangyari na. May possibility daw ho mga kababayan na maglindol ng sunod-sunod. Opo ha. Yun nga lang, mukhang ang tinatamaan ho ay Mindanao. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day. Naku, 30 earth. Naku, baka mahihina lang ano. Oo. 30 daw ho na lindol ang kanilang naitatala araw-araw. Para hong sa Japan, ano? Parang sa Japan, kayo dyan sa Japan. Oo. Mag-ingat kayo, no? Sa bagay, sanay na ho ang Japan eh. Ano na ho sila, handang-handa na po sila sa mga paglindol, di ba? Oo, masyado na silang eksperto dyan. Ang problema ho mga kababayan, ang Pilipinas. Opo walang pagkakahanda-handa pa. Paggawa na kayo ng bunker, DPWH, yun na nga. Oo eto na. Coming from different segments coming from different active fault segments of the country, as well as coming from the different trenches. Bukod sa Philippine Trench, may 5 pang trench sa Pilipinas. Nako. Ang Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, Nako. East Luzon Trough, Nako. at Manila Trench. Nako. Generally, mga Yan ang mahirap dyan mga kababayan, yung Manila Trench. Ano? Pagka yung Manila Trench mga kababayan, napakaraming mga gusaling matataas. Umaabot po ng 100 floor. Opo, mga kababayan, delikado po. Pagka ho yan ay tumama. Oo, ha? Wag naman. Bro, wag naman po siya na. Tuloy. trenches natin capable of generating great earthquakes. When we say great earthquakes, these are earthquakes greater than 8. And yung mga faults naman natin, yung magnitude na pwede niya i-generate would be based on its length. So the longer the fault, the higher the magnitude it would be able to generate. At muling giit ng PHIVOLCS hanggang ngayon wala pa rin paraan para madetect kung kailan parating ang isang lindol. Kaya wag daw ba siya maniniwala sa mga pinopost sa social media Yan. o mga nagpapadala ng text na mayroong Yan. parating na lindol. Ang Yan. pwede raw nating gawing lahat, laging Yan. maging handa at alerto hanggat maaari wag magpanik at Yan. sundin ang mga alituntuning itinakda Oo. kapag may lindol. Para sa GMA Integrated News, Yan na nga, di ba? Paano? Grabe kasi mga tao ngayon. Mga walang respeto at mga bastos sa kapwa-tao kaya paramdam na ang nasa taas, sabi ni Cinco. Tama. Mga kababayan ko. Sa totoo lang ho, noong pong panahon po ng mga matatandang tao, mga kababayan ko, lahat ho mga kababayan ng kawalangian, ginagawa ho nila Yung po bang mga kababayan, may asawang tao, harap-harapan, nakikiapid. Ano po? Yung pong babae, abay, lilipat lang ng kubol. At doon mga kababayan makikipagbengbangan ganun din ng mga lalaki. Mga kababayan ko. Magtitinginan lang. Pupunta na po doon sa doon po sa mga kubling lugar. Wala namang motel-motel ho noon, Oo. Mga kababayan, doon lang ho sa mga kubling mga bato-bato. Oo, katalo na. Sa mga bato-batuhan. Oo, doon lang ho mga kababayan sinasagawa ang bengbangan Bakit alam ko? Siyempre, lahat alam ko di ba? Wala akong hindi alam. Lahat alam ko yan. Grabe. Tapos yung mga kababayan, kita nyo, kapatid. Kapatid, kikitilin ang buhay ng kapatid. Ako, mga kababayan ko, pangit ngayon ho, mga kababayan, nangyayari pa rin. Di po ba? Nangyayari pa rin ho yung mga ganon. Mukhang tumatalamak na nga Di ba? Mukhang nagiging talamak na ho ngayon yung mga ganyang mga bagay na mga kamundong gawain. Kung inyong babalikan lahat ng mga content natin, marami hong daho yung pong mga may asawa na politiko na bumibengbang ng kanyang ng kanyang kapwa kapwa nasa gobyerno. Grabe mga kababayan ko. Yung pong si politiko
nahumaling sa isang modelo. Kita nyo? Kahit na merong iba pumayag na okay lang, basta sa kanya uuwi. Grabe mga kababayan, ano? Ano bang meron kasi sa bengbangan? Para bang mga kababayan, itong mga ito parang kapag walang bengbang mamamatay na sila. Di ba? Talamak na talaga, wala na. Wala na. Modo. Mga politiko natin, di ba? Grabe. Ibang klase. Alicia Doron, iba talaga. Ibang naman yun. Anak ko! Ibang klase. Sige. Magkalembang pamor. Yan. Yan na nga Hindi na ho natuto. Hindi ho ba kayo makontento sa inyong mga asawa, sa inyong mga partner, sa inyong mga jowa? Mas masarap sa pakiramdam na ikaw ay nagmamahal ng iisa lang. Ganun di po ba? Kaso mga kababayan, ito pinangungunahan ng mga politiko natin. Biruin nyo mga kababayan, tulad niyan, itong Villanueva, di umano mga kababayan merong binabahay na iba. Di ba? Ayan balita na mga kababayan, ano? Paano naman yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak? Abay, kawawa naman. Abay, nagkakaroon ng kahati sa oras niya. Di ba? Mga kababayan ko, grabe, no? Para kang nasa langit pag may kalma. Ganun ba yun, Jojo Chavez? Minsan natatanong mo na lang, ano? Habang binibengbang ka, sabay tingin sa taas, Lord, bakit masarap? Laging, nakakapagtaka rin kasi, mga kababayan, nakakapagtaka kung bakit talaga masarap naman, ibang klase yung pakiramdam. Our beloved Boss Mike.